Mapagpalang araw sa lahat! Hindi mo ba alam kung bakit at kailan bababa at tataas ang presyo ng isang currency or currency pairs? Lagi kang nawi-wicks out o nai-stop loss. Kung oo ang sagot mo, ay panoorin ang buong video na ito about basic technical analysis mula sa paid webinar ng Jet2Trade. Ito ay kumpletong video na purong kaalaman lamang sa pagtitrade na siguradong kailangan mo. Paano ba gumagalaw yung price? Bakit ba kulay green? Bakit ba kulay pula? No, and ano yung mga common na chart patterns, and of course yung mga technical indicators na kailangan ay alam na alam mo. Kuha po. So ang objective po natin ay patutunan natin po kung ano yung technical analysis, maunawaan natin yung paggalaw ng candlestick. Kasi 'di ba, tayo po ay kumikita or kikita sa forex trading kapag po nalaman natin kung anong direksyon ng price movement o yung price action na tinatawag. Kasi we need to buy low and then sell high. So kailangan alam mo yung direksyon. Kuha nyo po, pababa o pataas para alam mo kung alin ang bibilhin mo. Yung bang base currency o yung bang quote currency. So lahat po yan ay pinapakita po natin ng ating mga candlestick and yung pong ating mga candlestick patterns. So kung malalaman mo yon, then magkakaroon ka ng idea somehow kung saan patungo ang pagtakbo ng presyo ng isang currency sa isang currency pairs. Kuha po. And then pag-aaralan din po natin yung tinatawag po na support and resistance. So ano ba yung technical analysis, no? As mentioned po no sa ating mga previous training, kung ang fundamental analysis ay siya po yung pinakang nagpapatakbo o siya yung dahilan ng paggalaw ng presyo ng mga currency. Ang technical analysis naman po ay siya po yung pag-aaral no ng mga historical data para mahulaan mo kung o malaman mo no ng may katalinuhan kung pasaan ang paggalaw ng presyo ng isang currency. And therefore, malalaman mo kung kailan magi-start yung sinasabi ng fundamental analysis. Kuha niyo po. Kaya dapat yung fundamental analysis and yung technical analysis ay nag-work hand in hand. Kuha niyo po. So, dalawa lang yung pinatutunguhan ng technical analysis. Number one is pag-identify ng trend o ang trend po ay yung tinatawag na direksyon ng paggalaw ng price action. And then, pag-identify ng support and resistance. Ang support and resistance, mga kapatid, ito po yung punto kung saan ay overbought o sobrang mahal na ang presyo ng isang currency or oversold kasi sobrang mura na po yung presyo ng isang currency. So, every time na dumarating sa ganung punto, no, ay nagre-reversal po ang market o pumupunta sa kabilang direksyon na ang isang market. So, it is very important na alam mo kung ano yung trend para masabayan mo and makapili ka ng tamang trade. And it is also important malaman mo kung mag-reverse ng market. Kasi pag hindi mo alam na mag-reverse na pala yung market, baka buy ka pa ng buy, yun pala is babaligtad na yung direksyon. Mag-u-turn na pala. So para maiwasan po natin yung atin pong pagkatalo. Okay? Do dapat alam natin, no, katulad ng sinabi ko sa day 1, sa forex trading, hindi mo kayang gawin na 100% wala kang maling trade, no? Pero at least mataas sana yung ating winning rate para mas profitable po yung ating trading business. Okay? So, para po mas maintindihan niyo po yung ating pag-aaralan moving forward, mga kapatid, ay uunahan ko na muna pong ituro sa inyo yung mga important forex terminologies. Okay? So yung una po dyan is yung tinatawag na bullish and bearish. Siya po ay nagpe-pertain sa kung anong direksyon ng paggalaw po ng presyo ng isang currency. Kapag ka po sinabing bullish, ibig sabihin po, ang direction po ay pataas. No? Yung value ng currency ay pataas ng pataas. And pag naman po bearish, ang movement po no, ng currency ay pababa. Kuha po. So sabi dyan, kapag po bullish, no, yung terminologies po na yan ay kinuha doon po sa kung paano umaatake yung bull, pataas. And then yun namang bear, pagka po umatake pababa, pa-slam. So, kaya pababa pong direksyon. So, yun po yung pinagmula nung bullish and bearish na terminologies. So, sa mga traders, kapag po bullish ang market, ang dapat mong inyong tatandaan, ang position nyo lang po ay long or buy. So, kung kayo ay nag-option trading, higher. Pag naman po bearish po, no, yun pong
trend, no? So, ang position nyo po dapat ay short or sell lamang or lower po sa option trading. Kuha nyo po. So, ito po yung tinatawag na short selling, no? Kasi 'di ba tayo ay nagba-buy low and then sell high. Pero mayroong instances na tinatawag na short selling, no? Although same principle din lang naman 'yon, pero ang short selling po ay ito yung kung paano kumikita kapag na-project mo na bababa po yung presyo po ng isang currency or isang asset, no? Or any financial instrument. Kuha niyo po. So para mas maintindihan niyo po yung short selling ay magbibigay po ako ng isang example. Halimbawa kapatid na Mirna and sino nandito nga po pala? Kuya Francis and Kuya Silito and Kuya Oliver. So halimbawa mga kapatid, no, si Kuya Joselito, no, ay nalaman niya na magkakaroon kapatid ng pagbaba yung ano po yung tag dito yung value ng iPhone, no? Halimbawa, ang value po ng iPhone ay $100. Tapos nalaman niya next week, no, ay babagsak yung presyo niya ng $70. So ang gagawin po ni Kuya Jose dito is, halimbawa, nakita niya si Ma'am Mirna, hihiramin niya ngayon yung cellphone ni Ma'am Mirna. So pag nahiram niya yung cellphone ni Ma'am Mirna, ang mangyayari, di meron na siyang iPhone. Ibebenta naman niya yon ng murang halaga. So kung ngayon ay $100, ibebenta niya po yung $95 para mabenta niya kaagad. Kuha niyo po kapatid. So pag nabenta niya yung cellphone ni Ma'am Mirna, so nagkaroon siya ng $95. And then dahil alam niya na babagsak yung value ng iPhone, so come next week, bumagsak ng $70. So ang ginawa niya, yung napagbentahan niya ng cellphone ni Ma'am Mirna, bumili siya ng bagong iPhone sa halagang $70. Therefore, from $95 ba yung sinabi ko o $90? So kung $95 yun, minus $70, so may sukli pa siya. So yun pong difference, yun po ang kanyang profit. Kuha niyo po kapatid? Kuha. Naintindihan po ba? Ma'am Mirna? Opo. Okay. So, pagdating naman po kapatid sa isa pong currency, lagi niyo pong tatandaan na every time na nagbabay tayo ng ating base currency ay nagsisell naman tayo ng USD o ng quote currency. So, kung dito sa currency na GBP USD, nag-buy tayo ng GBP, nag-sell tayo ng USD. Kung tayo ay nag-sell ng GBP, tayo po ay nag-buy ng USD. Kuha niyo po. And every time na tayo po ay nagba-buy and sell ng isang currency pairs, no, ay lagi po na may automatic na 1 dito sa base currency. So 1 sa halimbawa po ang GBP USD is equivalent sa 1.4202 ang price. Kuha niyo po. Ibig sabihin po no, ng isang GBP is equivalent sa 1.4202 ng USD. Kuha niyo po. Naintindihan. Kasi di po ba kung papansinin niyo po mga kapatid, ito ay GBP JPY. So kung ang price ay nandito sa linya na to, so ang price ng GBP JPY ay 193.83. Kuha niyo po. Naintindihan niyo po. So ibig sabihin, ang isang GBP is equivalent sa 193.83 na JPY. Kuha po 'yon. Okay? And kung lot size po, naka-standard lot size ka, no? Kung kayo po ay naka-standard lot size, lagi niyo tatandaan na ang isang lot size is equivalent, ang isang lot is equivalent sa 100,000 units. Therefore, kapag bumili ka ng 1 lot ng GBP USD, you are buying 100,000 ng GBP sa pairs na GBP USD. And dahil tuwing nagbabay ka, nagsisell ka din, no? Ibig sabihin po nun, kung kayo po no ay magsisell naman ng GBP, no, 1 lot ng GBP, naintindihan niyo po, ibig sabihin, you are buying 1 lot of USD din. Kuha niyo po kapatid. Kuha, laging 100,000 units, no? So yung price nga lang, yun yung magsasabi kung magkano USD ang 100,000 na GBP. For example, nagbenta po kayo ng GBP, 1 lot na GBP. So let's say, nabenta nyo 1 lot na GBP sa presyong
1.4202. Kuha niyo po. So, sinell nyo yung GBP, so nawala na yung GBP sa inyo. Pero dahil nag-buy ka din at the same time ng USD sa presyong 1.42, then 100,000 units times 1.42, ibig sabihin, you are buying 142,020 dollars. Kuha niyo po. So, pag sell nyo ng GBP na 100,000 units o 1 lot ng GBP, magkakameron ka ng 142,020 dollars na USD. Kuha niyo po dito sa ating GBP USD. Kasi binay mo siya. So, ibig sabihin, nasa possession mo ngayon yung dollars. Kuha niyo kapatid. Nakuha. Now, kung dito sa presyo na to, sa short selling, ay ibinenta nyo po yung inyong 1 lot na GBP sa halagang 1.4202, then magkakaroon po kayo ng 142,020 US dollars dahil at the same time na binenta mo yung GBP, nag-buy ka naman ng USD. So in your possession after this transaction, mayroong 142,020 US dollars. So sa short selling, dahil nalaman natin na bababa ang value ng GBP, kuha niyo po. So kapag yung napagbentahan natin na USD, na GBP habang mataas pa yung presyo, no? Kaya nagkaroon tayo ng 142,020 dollars, 142,020 dollars. Dahil alam natin bababa yung presyo ng GBP, pag bumaba na siya, mayroon tayong 142,000 dollars, ibibili naman natin siya ulit ng GBP habang mura pa. And then yung difference po, yun po yung ating profit. Kuha kapatid, yun po yung tinatawag na short selling. For example, dito 142,000 1.4202 yung presyo ng GBP USD. So that is also equivalent sa 142,000 US dollar. So nung mahal pa yung value ng GBP, ibinenta natin siya para magkaroon tayo ng 142,020 dollars. Now, dahil alam natin na babagsak yung presyo ng GBP, which in this case, from 1.4202 naging 1.3200. Mas naging mababa yung value ng GBP. Kuha niyo po. So pagbaba niya, dahil mayroon tayong napagbentahan na 142,020 US dollar, bumili tayo ngayon ng 1 lot na GBP. Na ang amount nun is 132,000 USD. Doon sa 1.320 na price ng GBP USD. Kuha niyo po. So kung may napagbentahan ka nung una na 142,020, pag i-minus mo kung magkano yung binayadan mo nung nag-buyback ka ng GBP sa mas murang halaga, then meron ka pong 10,020 US dollar na profit, which is the difference from dun sa amount na magkano mo siya isinel, and then magkano yung bagong bili mo na GBP currency. Kuha po kapatid. Question po sa short selling. Okay na po. Maliwanag. Okay, salamat sa Diyos. So, ito po yung tinatawag na market direction. Meron pong, di ba nabanggit ko sa inyo kanina, ang trend is yung market direction. Tapos, meron pong tatlo no, na magkakaibang direction. Uptrend, downtrend, and sideways. Ang uptrend po mga kapatid, ito po yung pagpataas po yung paggalaw ng presyo ng isang currency sa isang currency pairs. Ang downtrend naman po is kung pababa po yung paggalaw. And then sideways, ito po yung horizontal, yung paggalaw. Ganito. Kuha niyo po. Now, to identify, no, yun pong bias o yung trend, no, ay chine-check po natin yung market structure, no. Ganito po yon. So, alam natin mga kapatid, ang presyo po ay hindi naman isang diretsyong paganyan. Kuha niyo po, ayan, no, bumababa, tumataas, bumababa. No, so to identify kung ano po yung trend, no, yung direction ay kinukuha po natin yung tinatawag na impulsive move, corrective move, impulsive move, corrective move, impulsive move. Kuha niyo po. Yung paggalaw po pamula dito hanggang dito, no, ay tinatawag pong swing. And yun pong dulo, no, ng galaw, yun po ay tinatawag na pivot. Kuha niyo po. Okay. So, pag ang paggalaw niya ay pataas, ang tawag sa kanya ay swing high. Kuha po kapatid.
So, ibig sabihin, yung pinakadulo is swing high pivot. Kuha niyo po. And then, to short po yon yung nakashare po ba? Teka lang, ba't pa hindi ito nakashare? Cashier po. Nakashare po, okay. So, para po mapaiksi po yon, no, ang tawag na po sa kanya kapatid ay swing high. Kuha niyo po. Or, pag pinaiksi pa, high pivot. High. Kuha niyo po. So, yan po yung nilalagyan ng H, na symbol na H. Ibig sabihin, high. Tapos, pag pababa ang direksyon, yung dulo nun ay tinatawag po na swing pivot low or swing low or low pivot. Kuha niyo po. Kuha kapatid. So, ito ay swing high, swing low. Swing high. Kuha niyo po kapatid. And then, kapag po yan ay minarking nga na, ito po ay i-consider na high. Kuha niyo po. O swing high. And then dahil ito po ay mas mataas po dito, ang tawag na po dito ay higher high. Kuha niyo po. And dahil ito ay mas mataas dito, ang tawag din po dito ay higher high. Kuha niyo po. And then ito po again is swing low pivot. Kuha niyo po. So papansin niyo, mayroon din dito yan. Dito naman siya nang galing. Ano ho? Yan, ganyan. Di po ba? So ganyan naman siya nang galing. Ano po? So ito po ay ito po yung tinatawag naman na low pivot. Kuha niyo po, yung pinanggalingan ng swing high, yun po ay low. So, ang tawag po dyan ay low. Kuha niyo po. And then, dahil ito po ay mas mataas kaysa dito sa previous na low, ang tawag po dito ay higher low. And dahil ito po ay mas mataas dito, then ito po ay another higher low. So dito po, kapag po ang isang market, no, ang market structure ay nakakabuo po ng higher high, kuha niyo po, and then higher low, kuha niyo po, yan po ay tinatawag na uptrend or bullish market. Kuha kapatid. Nasundan po? Kuha. Pag may higher high, higher low, higher high, higher low, yan po ay uptrend. Now, kailan considered na uptrend na? Kailangan po kapatid, magkaroon siya ng 2 cycles. So, kuya tanan yung 2 cycles. Kapag po nagkaroon ng isang impulsive move, tapos corrective move, o phase 1, phase 2, yan po ay isang cycle. Kuha niyo po? Kuha po ba? Kuha. Kuha? So, sabi natin, pag nagkaroon ng dalawang cycle, then that is a confirmed bullish trend. Kuha niyo kapatid. Question po? Wala pa naman. Okay na. Okay. So now, kung halimbawa from higher high, ano po, nagkaroon naman po siya bigla ng lower low. Kasi ito po is lower than this one. So, ayan. So, low. And then nagkaroon ng lower high, lower low, lower high, lower low. Kuha niyo po. Nasusundan. This is lower than this one. So, lower high. This is lower than this one. So, this is lower low. And another lower high. And then this is another lower low. So kapag naman po nakakabuo ang market ay nakakabuo naman ng lower high plus lower low, kuha niyo po, and another lower high plus another lower low, no? Siya po ay tinatawag na bearish or downtrend market. Kuha niyo po. Yes po. So, higher high, higher low, higher high, higher low, that is uptrend. Pero pag lower high, lower low, lower high, lower low na, siya po ay downtrend.
Kuha kapatid. Maliwanag po? Maliwanag. So, the same thing, kung sa uptrend, dalawang cycle, sa ano po, sa ating down, sa uptrend ay dalawang cycle, sa atin po kapatid na downtrend ay dalawa din po dapat na cycle. Kuha mga kapatid. So, one cycle. Kuha po. And then another cycle. So, this is a confirmed downtrend. Kuha po. Now, kapag naman po, no, ang market ay nakakabuo ng equal high, kuha niyo po, and equal low, yan po ay tinatawag na sideways. Kuha niyo po. So, may dalawang klase po ng sideways. Yung isa is ranging, kapag equal high and equal low, and may tinatawag na choppy. Ang choppy naman kapatid is hindi lang siya nakakabuo ng higher high, higher low. Kasi pag tapos niya makuha ng higher high, higher low, nagkakaroon agad siya ng lower high, and then lower low, and then another high, low. Nag-guess niyo po? Hindi siya nagkakaroon ng dalawang cycle na higher high, higher low, nor lower high, lower low. So both of these are called sideways. Ito po yung tinatawag na ranging, ito yung tinatawag na choppy market. Naintindihan niyo po? So, ang tatandaan niyo lang po mga kapatid, no? Kapag uptrend, ang position ay long or buy. Pag downtrend, ang position ay sell or short. Kapag sideways, no trade. Kopya. Maliwanag tayo dyan mga kapatid po, ah. Maliwanag po. Okay. Yes, so, or ayun na po. So, balik. Presentation tayo. So, ito po yung market movements naman. So, market or price movements, mga dapat tandaan. So, kanina, napag-usapan na po natin ang trend. So, ito po yung mga components o yung mga terminologies na dapat po ay naiintindihan yung mga kapatid pagdating po sa pag-trade. Ano po? So, yung trend is direction po ng price movement. Ang volume is yung dami, no, ng transactions na trend and stock. Naintindihan niyo po? So, I believe na-discuss ko yan kanina sa atin pong pahapyaw ng smart money concept. Kanina ba yun o kagabi? Kagabi. Ano po? Natatandaan niyo? So, volume is dami. Volatility is price variation. Momentum is yung bilis at bagal ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng isang currency. So, Kuya Tan, pwedeng pa-explain pa. So, ang trend, nakwento ko na kanina. May question pa po ba kayo sa trend? Market direction? Okay na tayo sa trend. Kapatid? Yes po, okay na yun. Okay na po tayo sa trend. Ano po? So, punta naman natin yung volume. Ang volume, kapatid, tulad na nababanggit ko po sa inyo, ay yan po ay yung dami. So, halimbawa, kayo po ay magtitinda ng baboy para lang mas madali nyo maintindihan. Pumunta ka sa palengke, ng iyong dalang panindang baboy ay 100 kilo. Kuha niyo po ngayong araw na to. Tapos, kinabukasan, pumunta ka sa palengke, ang dala mong pambenta ay 50 kilos. So, yun po ay yung pong 100 kilos at yung 50 kilos po, yun ay tumutukoy sa volume. Dami ng pwedeng maging transaction. O dami ng transaction within a specific na period of time. So, kung halimbawa, sabi natin, from 12 to 1 p.m., nakabenta ka ng 50 kilos. So, ibig sabihin, ang volume ng trade dun sa 12 to 1 p.m. is 50 kilos. Kuha niyo po, kung ang pinag-usapan natin baboy, kung halimbawa naman po ay 1 to 2 p.m., ang nabenta mo ay 100 kilos. So, ibig sabihin, ang volume from 1 to 2 p.m. is 100 kilo. Therefore, we can say na mas mataas ang volume doon sa 1 to 2 p.m. kesa doon sa 12 to 1 p.m. Kuha. Natindihan niyo kapatid? Kuha. So, bakit importante yung may volume ang market? Siyempre, kung walang transactions, kung wala nagtatransact, tapos gusto mong mag-buy, wala kang mabili,
Gusto mong mag-sell, kung walang bibili, hindi ka magkakaroon ng pera. Kuha niyo po. And tatandaan nyo, kapag mayroong mga nagtatransact, ibig sabihin may bumibili, ibig sabihin mayroong demand na tinatawag. And every time nagkakaroon ng demand, nagkakaroon ng price movement. Pag nagkakaroon ng price movement, mayroong kang posibleng kitain kasi tayo ay kumikita sa difference kung magkano natin siya nabili at kung magkano natin siya nabenta. Kuha niyo kapatid. So yan po yung tinatawag na volume. So, syempre, nagagamit din po natin yan to support yung ating analysis kung magtutuloy po ba o hindi na magtutuloy yun pong pagtaas ng presyo ng isang currency. Kasi syempre, mga kapatid, kung madami po ang bumibili, then, yun pong mga nagbebenta ay may opportunity na itaas yung presyo kasi mayroon pong demand. Buhat po. So, kung walang volume, di ba, pa isa-isa na nga lang, magtataas ka pa ba ng presyo? Kuha niyo kapatid. Kapatid, naintindihan. Volatility naman po ay price variation. So from our example ng volume, kung halimbawa 12 to 1, nakabenta po kayo ng 50 na kilo. So ang tanong, ilang price variation yon? Sa 50 kilos ba yon? Dalawang tao lang ba ang bumili? Tapos nabenta mo ng isang 350 at saka isang 400? So yung pong kung magkano mo nabenta o kung magkano na close yun pong transaction, that is what we call volatility or price variation. Kuha niyo kapatid. Kuha. So dito po sa chart, kung papansinin niyo, ito po, 183.400, 183.600. Within this prices, ay mayroon pa po yung mga price variation, no? 183, yan, 420, 425, 45, 47, 48, 49. Kuha niyo po. That is price variation. Kuha niyo po. Kuha. Ibig sabihin, para pong ganito siya. Ayan o. So, ito yung mga pinagkakasunduan na price. Ito lang pong sample na to ay order book sa sa token. Pero ganyan din po yung itsura niyan sa forex market. Tayo lang, wala kasi tayong access dun sa mismong order book. Kuha po. So, ganyan siya. So, ito yung mga price na pinag-uusapan. Ito yung price na gusto ng mga nagbebenta. Ito naman yung price na gusto ng bumibili. Kuha niyo po. Every time na nagba-match, no? Halimbawa dito, sa price na 4.6814, mayroong 460 volumes na ibinebenta. Kuha niya kapatid. So, kung mayroon dyan na patapat na willing bilhin to, so mabibili po yun. Kuha niya kapatid. So, itong mga to, 4.6814, 4.7172, 4.727, that is price variation. So, pagdating sa palengke, katulad sinabi ko, mayroon kang 100 kilo ng baboy. Ang pwede pong mangyari doon is, posible na mabenta mo yun ng tigi 1 kilo. At posible din, kung nabenta ng tigi 1 kilo, posible din na magkaroon ng 100 magkakaiba ng variation. Naintindihan niyo po kapatid? Naintindihan niyo po ako? Hello, hello? Yes po. Ano po yun? So, anong pinapakita na sa atin? No? Pagka gumagalaw yung madaming price variation, ibig sabihin, possibly, madami ding namimili. Kuha Okay. niyo po? Kuha po. Yes. Pero hindi ibig sabihin nakukonti ang price variation, kukonti din ang volume. Kasi tulad ng example ko, 100 kilo. Paano yun? Mayroong namakyaw. Isang presyo lang yun. Parang wholesale lang siya. Opo, hinulsale lang. 'Di ba? So isang price variation lang yun. So kung mamaya makikita ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung paggalaw ng price action. So magkakaroon kayo ng idea ba't maliit, ba't malaki ang candlestick. Okay? So ang momentum naman po is yung bilis ng pagtaas. For example, nasabi ko sa inyo kanina, from 12 to 1, nabenta 50 kilos. So ang momentum niya is 50 kilos. Ang rate ng pagtaas niya is, let's say nagsimula po, di 50 kilos na benta. Nagsimula halimbawa ng 300. Tapos, doon sa 12 to 1, from 300 naging 320. So that is momentum.
nung mabenta yung 50 kilos. Pero, pagdating ng 1 to 2 p.m., natindihan niyo po ako, ang nangyari naman from 320, naging 470. Ibig sabihin, biglang ang bilis ng itinas ng presyo within the same period of time. So, do sa ating second scenario, yun po mas mataas ang momentum. Kuha niyo po. So, ano naman ang kinalaman niya sa price movement? Kung makikita niyo, biglang tumataas yung mga presyo. Ang bilis na tumataas ang presyo ng isang currency, ibig sabihin may demand. Ibig sabihin, hindi pa yun magre-reversal. Kuha niyo po. Isipin mo, from 300 naging 400. Isipin mo ba na babagsak agad sa 300? Hindi. Kasi ibig sabihin may demand pa. Kuha kapatid. Yes po ba? Ayan, malinaw po ba? Malinaw naman ano? Malinaw po. Malinaw po. Okay, salamat po sa Diyos. So, sa market condition, may tinatawag na trending, reversal, and ranging. So, trending, ibig sabihin ito yung tuloy-tuloy na either bullish or tuloy-tuloy na bearish, no? Diyan masarap mag-trade yung mga trending market. Lalo pa, maaga mong nakita yung start ng trend, no? Kasi pang ganito po yan eh. So, halimbawa, teka lang. Mayroon akong analysis dito. Munti kong nabuka. Ayan, no? Ito po ay bullish trending market. Ito ay bearish trending market. Kuha niyo po. So, papansinin niyo, pagka kasi trending yung market, no? Pwedeng mayroon po tinatawag na strategy na pwedeng babantayin nyo lang trend line trading. Pag guguhit muna kayo ng ganyan, ng trend line, pag iba tayo nababagsak, buy. Kuha nyo po. Iba tayo nababagsak. Yung iba, ginagawan po yan sinapahaman po yan ng indicators na 200 moving averages. Kuha nyo kapatid, ito yung aking 200 moving averages. So, every time na ang candlestick ay nasa ibabaw ng 200 moving averages mga kapatid, ang position lang po ay buy. Pero pag nasa ilalim, ang position lang po ay sell. Tapos ang ginagawa nila, gumagawa sila ng trend line, and every time na lalapit siya, babagsak siya sa trend line, magbabay po sila. Kuha niyo po. As long as the candle is above 200 moving averages, and they will do shorting as long as the candlestick are below 200 moving averages. Ginagawa lang yan siya sa scalping? Po? Ginagawa lang yan sa short order o kaya scalping? Hindi po, kahit po mga long-term trader, ang nagpapalit lang po sila ng Pwede sa smart money lang? Hindi. ano po? Pwede sa smart money strategy natin? Hindi. Iba po ang smart money kapatid. Ako po ay price action trading. Price action. Opo. So yung iba, nag-iiba-iba lang. Halimbawa po ay mga scalper. Ang scalper, ang ginagamit po niyan ay 50 moving averages. So pinapalitan po nila ito ng instead na 200, gagawin po nilang 50. Okay. Kuha po. So pagpunta nila, taas nag-trade sila sa 5 minutes. Ayan o. So every time nalalapat sa 5 minutes, yan o. Katulad nun, lumapat, trade. Kuha niyo po. Pero hindi kasi yan sigurado. Katulad nyo, lumapat. Kung nag-buy ka, di halo. Kuha kapatid. No? Kaya iba po ang ating strategy. Pero pag trending market, madami-daming talalapat yan. Madami-dami din kita mga scalper dyan. Kuha niyo po. Yes. Pinapakita ko lang po sa inyo. Pero hindi pa po yun sinasabi ko sa inyo na gawin yung paraan ng pagtitrade ha. Though pwede nyo namang i-testing sa inyong demo account. No? Ayan. So, yan po ay price para maintindihan, para makita namin. Opo. Yan po ay price action trading. Kuha niyo po. Profitable din po yan as long as you can implement yung inyong risk management. Maging po yan, profitable yan. Kuha niyo po. So dati ganyan din ang gamit ko until I found out po and natutunan ko na po yung smart money. Okay. Okay? So punta muna po ako dito. So ito po yung ating tinatawag na trading with ranging market. 'Di ba sabi ko po sa inyo kanina,
pag ranging ang market, wala tayong trade. Ano po kapatid? Pero, para lang maintindihan nyo kasi baka mamaya um, may makapagturo sa inyo bigla o napanood nyo sa YouTube tapos ginaya nyo, no? So, baka at least alam nyo yung negative implication. Ano po? So, ako ay hindi po ako nag-trade sa ranging market. So, sa isa pong ranging market mga kapatid, katulad ng sinabi ko po sa inyo, ang ranging market kapatid ay kapag po nag-move ng sideways ang price action. Kuha niyo po. So, gagawin niyo po nila po dyan is gagawa po sila ng tinatawag na support and resistance. So, i-explain ko na po in advance kung ano yung support and resistance. Ang support po, no, is ito po yung price, no, sa baba, no, na tinatawag nila na oversold. Pag sobrang muwa na yung presyo, ang nangyayari po is, ano po nangyayari? Pag sobrang muwa ng presyo ay nagre-reverse na siya every time na lumalapat siya dun sa support area o yung tinatawag po na floor. Kuha po kapatid. Kuha. And at the same time, may po tinatawag na resistance naman, no? Which is ito naman po yung ceiling na tinatawag. So every time na lalapat sa ceiling, bumabagsak po yung price. So ang ginagawa po dyan ng mga nag-mint trading, pag lumapat sa support, magbabuy. Pag lumapat sa ceiling o sa resistance, magsisell. Buy, sell, buy, sell, tapos buy ulit. Yun po ang tinatawag na mint trading. Yun naman pong isa is yung breakout trading. So pag nakita sila ng ganyan, hihintayin po nila na mag-break and saka po sila dito magsisell. Kuha niyo po. Either mag-break sa support or mag-break po sa resistance. Pag sa resistance nag-break, buy. Pag sa support nag-trade, sell. Kuha niyo po. So yan po yung ginagawa nila. Now, kung titingnan po natin no sa chart, no, pwede siya na so ito no, so hanap tayo ng ranging market sa H4 or H1. Dito kasi malimit, nagte-trade ng min trading. Ayan, so di po ba ito ay ranging market? Ano kapatid? Kita niyo naman. No? So, pwede natin, itong gawin natin. Kuha niya. Okay. So, pag lumapat, nagsisell. Pag lumapat, nagbabuy. Pag lumapat, doon, sell. Kuha niya po. Buy, sell. Kuha niya po. Okay. Yun po yung min trading. Ang breakout naman is pagkatulad niyan, nag-break na siya dito. So, magbabuy po sila. Kuha niyo po. Basta magkaroon ng breakout. Kuha? Yes. So, yan po yung min trading. Sabi ko kanina, delikado yan kasi may mga tinatawag na liquidity grab. So, kung paglapat dito, nag-buy ka na kaagad, bumaba pa, tawag po dyan ay stop loss o na SL o na liquidity grab. Kuha niyo po o na weeks out. Excuse me. Kuha niyo kapatid. Kuha. Tuloy na po ba ako? Naintindihan po ba? Yes po. Okay, salamat po sa Diyos. So, what is high and low of the range? So, yun po yung aking sinabi kanina na resistance and support. Yung ceiling is support, yun pong, yung ceiling is resistance, yun pong floor is the support. Parang naghagis ng bola sa taas. Pag tumama sa ceiling, babagsak. Pag tumama sa floor, tataas. Kuha niyo po, magbabounce. So, meron dalawang klase po ng support and resistance, yung horizontal na support and resistance, and yun pong slope na support and resistance. So, to easily identify and mark po yung ating support and resistance, you can use either regression trend or yun pong ating parallel channel. Kaya ito po ay pinalagyan ko sa inyo ng favorite o ng star. So, ano pagkakaiba? Ano po? So, ang regression trend is pipili ka lang po ng starting point and end point. So, starting price and end price. For example, pamula dito hanggang dito, gusto mong alamin kung ito ba ay
alamin kung ano yung support and resistance nito. So, pwede nyo pong gamitin regression trend. I-click mo siya dyan. And then yung dulo. Automatic na siyang nagkakaroon ng support and resistance. In this case, ito po ay sloping na support and resistance. Kuha niyo po. Another way to draw yung support and resistance by using parallel channel. So, pwedeng dito ka mag-drawing. Ititrace mo muna lahat ng support. Kuha niyo po. And then, tsaka niyo po idadrag pataas. Okay. Yan po yung parallel channel. Kopya po. Kopya mga kapatid. Copy. So, ito po yung importance ng technical analysis. Sabi po dito, importance of support and resistance rather. So, identify overbought and oversold area. Kapag nalaman mo na yung overbought area, ibig sabihin masyado ng mahal po yung presyo doon. So, magkakaroon ka ng idea na, hindi na ako mag-babay. Kasi maaaring mag-reverse na ang presyo ng market kasi sobrang mahal na. Therefore, pwede kang mag-identify ng potential entry. Kuha niyo po. Kuha po ba? Ganon din naman po pagka sobrang mura na ng presyo, ano bang nangyayari pag sobrang mura na ang presyo ng isang bilihin? Wala na nagbebenta kasi wala nang kita. So kung wala na nagbebenta, wala nang mabibili. Kuha niyo po. Kuha po, mga kapatid. So pag nangyari yon, no, pag sobrang baba na po yung pagka sobrang baba na po ang presyo ng isang bilihin, no, doon naman nagkakaroon ng attraction sa buyer kasi mura na eh. 'Di ba? 'Di ba pag pumunta kayo ng palengke tapos meron kayong nakita, no? Uy, ang mura nito ah. O di kaya pumunta ka ng mall. Uy, naka-sale. Da? Naintindihan niyo po kapatid? So, tumatas na ulit yung presyo. Kuha niyo po. Sa parte naman ng seller, pagka sobrang mahal na yung at wala nang bumibili, nagkakaroon po ng discount. Kaya bumabagsak naman ang presyo ng isang currency. Ganon din po sa any products or assets and commodities. Kuha kapatid? Yes po. Kuha. So, eto naman po, nakashare po ba sa inyo yung screen? Yes po, nakashare. Okay. Yung kanina, ito po yung pinakita ko kanina, nakita niyo po ba ito? No, so ito naman po yung phase 1, phase 2 na sinabi ko kanina. So ang tawag po doon ay market cycle. Yun pong impulsive move, yun po yung tinatawag na phase 1. And then corrective, no? Yun po yung tinatawag na phase 2. So siya po ay tinatawag ding retracement o pullback. Kuha niyo po. Kuha. So yung mahabang paggalaw, yun po yung impulsive, and then yung po maiksing paggalaw, siya po yung correction, corrective, or pullback, no? Yun po yung mga terminologies na inyo pong maririnig. Kuha niyo po. So natin yung tatandaan, yung pinakadulo, yun na po yung turning points. So dito po magandang mag-entry. So kung kayo po ay nakabay, so hintayin nyo yung dulo ng corrective move. Doon kayo magbabay. Kuha niyo po. Maliwanag. Okay. So, ito po yung mga trading style naman. So, pag sinabing scalper, ito po yung mga nagtitrade, no? Na ang position nila is from anywhere from few seconds to few minutes. So, yan po ay 5 minutes na time frame. Pag day trading, ito naman po yung position na from few minutes to a few hours. So, normally within 24 hours close yung trade, kaya tinatawag po din sila na intraday trading. Swing trading, dito po ako classified. Ito po yung nag-hold ng position anywhere from few days to a few weeks. No? Ang average na position ko po ay 2 weeks. Minsan 3 weeks. So, position trading naman, ito naman yung extreme na to. Ito yung nag-trade 2, 3, 4 na beses lang sa looban ng isang taon. Pero yung value naman ng trade ng mga yan, million. Kuha. Masakap bang Sa tingin nyo, masakap kaya yung ganun trabaho? Sa loob ng isang taon, 4 ka lang na beses magte-trade. Sa mga milyonaryo, siguro pwede yun. Po, ganun po yung kapatid. So, punta na tayo sa understanding candlestick.
So paano ba Kuya Tan gumagalaw yung candlestick and ano ba yung candlestick na yan, no? Ang candlestick po based sa textbook definition is a type of price chart used in a technical analysis that displays the high, low, open, closing price and prices of a security or for a specific period of time. So nabanggit po doon, no? So low, high, ito po 'yon, no? Yung high, low, closing price, open price, ano po, within a specific period of time. So, ang ibig sabihin lang din kapatid, no, halimbawa, ito pong bullish candlestick. Ito, pakita ko na sa inyo sa chart. Halimbawa po, ito kapatid, so ang pinili natin ay H1. Ano po, ibig sabihin, lahat ng candlestick na yan, no, bago siya ma-close, mayroon siyang 1 hour. Ayun, makita nyo, oh. So, yung current na candlestick, ayun, no, yung gumagalaw na candlestick, palakihin natin, ha. Ito, palakihin pa. Yung current na candlestick na yon, nakita nyo, gumagalaw. Siya ay kakasimula lang. So, makuklose siya in the next 42, 27 seconds. 42 minutes, 20 seconds, 23 seconds. Kasi siya po ay hourly candlestick. So, ibig sabihin, bawat candlestick dito sa time frame na ito, no, ay tig-isang oras. Kuha nyo po. Tatandaan nyo, kapag po ang presyo ay nag-close above dun sa open price, halimbawa kapatid, ang open price nito, halimbawa candlestick na to ay 11 o'clock. Ayun o, 11. Makita nyo sa ilalim? Ayun o, 11. Diba? Nakita nyo, 11. So, nung nag-open siya ng 11 o'clock, no, pag siya ay nag-close, pagdating ng 12 o'clock, ang price niya is higher dun sa entry price ng 11 o'clock, yun po ay nagiging green na candlestick. Pero kapag siya po ay nag-close na mababa, no, doon sa kung magkano ang price ng 11 o'clock, pagdating ng 12 noon, halimbawa naging mas mababa na siya, siya po ay red candlestick. Kuha niyo po. Kaya ibig sabihin, pag nagkita ka ng green na candlestick, yun po ay nagko-close sa mas higher na price. Ito yung entry price, ito yung closing price. Ito yung entry price, ito yung closing price. Ang red candlestick naman po is nagko-close sa lower. Kaya yung green ay bullish candlestick kasi pataas ang presyo and yung red ay bearish candlestick kasi pababa po ang presyo. Kuha niyo po? Okay. Kuha. So yung high is tinatawag na wicks o tail, no? So halimbawa, nangyari dito po nag-open. Tapos wala pa ano ba alas 11 dito nag-open. Tapos wala pang alas 12 umabot sa ganito kataas na presyo. So mama-mark ngayon. Pero kung siya po ay nag-close sa mas mababang presyo, nagkakaroon po ng wicks. Kuha niyo po. Ibig sabihin, ito yung pinakamataas na presyo na naabot. Ito yung pinakamababa na abot. Pero dito siya nag-open and dito siya nag-close. Maaring pamula dito, bumaba muna, tapos tumaas muna ng todo, saka bumaba, tapos na isang oras. Kuha niyo po. O maaari din na pamula dito, tumaas na muna ng taas na taas, tapos bumaba, tapos tumaas, tapos dito nag-close. Ganun po yun. Kuha? Now, with that understanding po, ma-analyze ngayon natin kung ano yung narrative o kwento na meron sa isang candlestick. Halimbawa dito, nag-start po siya dito, bumaba lang ng kaunti, may konting seller, tapos tumaas na ulit, na-push ng buyer, tapos pagbaba ng presyo ulit, nagkaroon ulit ng seller, pero hindi nila na ibaba, kaya doon na po siya nag-close. Ibig sabihin, ito po ay momentum candlestick or malakas po dito ang mga buyers na signal. Mga kapatid, ito naman maaaring dito nagsimula tapos nahatak nila pababa pero nagwagi pa din ang buyer kahit na trinay na ibaba ng seller. Dito pa din nag-close. So ito naman po, bumaba siya and then nung maitaas wala nang kumontra. Naintindihan niyo po na nahimik na si tatay. Pinabayaan na si nanay. Okay? Kaya tahimik na, wala nang kontra. Kuha niyo po. Ito naman ay bumaba hanggang doon, tapos tumaas, tapos bumaba na kaunti. Kuha niyo po. Ito naman wala talagang kontra. Naintindihan niyo po? Kuha niyo po.
Naintindihan po ba? So, puro buyers ang nasunod. So, anong ibig sabihin? Pag itong lumabas, then may puro buyers ang present sa market. Lamang ang buyers. Wala man lang kumukontra. Then, pwede nating anticipate na yung susunod na candlestick is another green candlestick or ang magiging movement ng price ay pataas. So, ito yung pinakamalakas na buy signal followed by this one, and then this one, and then this one, and this one. Tatandaan nyo, mas maliit ang wicks, mas maganda o mas malakas ang signal. Ganun din naman kung mas malaki ang body. Tapos small to no wicks. Kuha niyo po kapatid. Kuha. Maliwanag. So, yun pong candlestick na ang body ay more than 50% ng total na range. Halimbawa, ito ay pamula doon sa upper wicks hanggang lower wicks ay 100 pips. Tapos yung body niya ay 70 pips. Yung screen mo para hindi ko magalaw. Ay, sorry. Nandito na ako nagdi-discuss. Naku, sorry po kapatid. Napansin ko parang hindi gumagalaw eh. Sorry po, opo. So kapatid, ito yung sinasabi ko kanina po Ulitin ko lang mabilis. Ito po yung malakas na bullish candlestick kasi walang wicks, walang kontra. Di po ba? Ito, mayroong wicks, kaunti lang. Ito, pinilit nilang ibaba tapos tumaas. Pero nanalo pa din yung bullish o yung buyer. Na-close pa din yung price na mas mas mataas na presyo. So ito ang pinakamalakas, tapos ito, tapos ito, tapos ito, tapos ito. So yung ibig sabihin, pag nakita kayo nito, then pwede nating anticipate na bullish pa din ang market o palakas pa din po yung bullish momentum o pataas pa din ng pataas ang presyo ng candlestick o maaari nating sabihin na susunod na candlestick is another green candlestick. Kuha niyo po. Yes po. So ito naman kapatid is kung halimbawa po ay bearish ang market. So the same thing din lang po yan. So ito walang kumukontra. Ito kukonti yung kumontra. Ito po medyo madaming pagkontra pero still ang nanalo pa din is seller. So ito yung pinakamalakas followed by this one and then ito po and then ito and then ito. Kuha. So anong dapat nyo makita? Kapag walang mga wicks tapos malaki po yung body ng candlestick, ibig sabihin yun po ay strong or momentum candlestick ang tawag. So kung halimbawa po, halimbawa, pamula po dito hanggang dito ay 100 pips. Pero yung body niya, pamula dito sa taas hanggang dito ay 20 pips lang. So wala siyang 50%, no? So weak po yung candlestick na yon. Pero kung nagsasign nyo na posible na mag-reversal. Pero pag ang candlestick more than 50%, halimbawa 100 pips yung total na range, pero yung body, yung size ng body niya, let's say ito, is 70 pips, then ibig sabihin this is a momentum candlestick and lamang na magpapatuloy pa din yung existing na trend. Kuha niyo po. Yes po. So ito naman po yung tinatawag na doji. Ibig sabihin po kung saan siya nag-open, doon din siya nag-close. So sa forex trading, may iba't ibang doji na tinatawag. May tinatawag na doji stars. Ito po yon. So normal doji din tawag yan. So the same yung upper and lower wicks. Tapos yung price is nag-close the same dun sa open price. No, sinasabi po dito ay mayroong indecision. No, ibig sabihin, nagtalo yung buyer and seller pero still dun pa din sa open price natapos. Kuha niyo kapatid. Okay. So ito naman po is yung Dragonfly Doji. Ang sinasabi po ng textbook, pag Dragonfly Doji daw po o mahaba yung wicks sa ilalim, ibig sabihin daw po ng kapatid is magkakaroon po ng bullish movement. Kuha niyo po. Ang Gravestone Doji naman is kapag yung wicks ay nasa ibabaw, yung upper wicks, tapos nag-close pa din sa same price, yan naman po ay magkakaroon daw po ng downtrend. Kuha kapatid. Kuha po. Pero sa akin, hindi ko po kino-consider iyon. Ang sa akin kapatid, tinitingnan ko ano yung candlestick before the doji and candlestick after the doji. Kuha niyo po.
Kasi indecision nga eh. Naintindihan niyo po kapatid? Naintindihan niyo? Yes po. Indecision yon. Kumbaga, parang sa mag-asawa, nagtalo ano, nung magtalo, 'di ba? Walang napagkasunduan, 'di ba? Naintindihan niyo po? Eh yung sumunod na candlestick eh green candlestick. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin eh sinuyo ni tatay si nanay. Hindi panalo si nanay. Naintindihan niyo po? 'Di ba? Naintindihan niyo? Kung ano yung before and after na candlestick, yun yung will matter. Kuha. Pang ganito yung kapatid eh. So, halimbawa, aki po, oh, green, tapos doji, tapos green. Eh, tutuloy yan. Kuha niya kapatid. Kuha po. Yes po. Intindihan niyo po. Depende sa kung ano nangyari. Oh, red, tapos doji, tapos green. Nakuha niyo po. Hindi, ano, hindi lagi, ano, katulad na kayo. Di po ba? So, kung anong naging candlestick before and after. Kuha niyo kapatid. Okay. Maliwanag po ba? So, ganun yung sa akin pagtingin po dyan. So, long-legged doji, no, ito po, indecision din siya, pero ang, para sa akin, yung pinapakita nito kapatid ay mayroong volatility. Nagkakaroon po ng maraming price variation, pero nauuwi pa din dun sa kung ano yung open price, yung closing price. So, pag ganyan kapatid, pag masyadong madaming malalaking doji, ang candlestick, yan po ay nag-o-occur o lumalabas tuwing may high impact news. So, hindi po ako nag-trade. Ganun lang po siya. And ang pananaw ko dyan, ganun pa din, no? Bukod sa volatile yung market and hindi ako nag-trade dahil fluctuation po yon and high impact news po yung normally nangyayari, tinitingnan ko din po kung ano yung candlestick before and after the long-legged doji. Okay? Kuha niyo po. So, punta na po ako dun sa mga candlestick pattern. So, long week candlestick, yun po yung una nating pattern. Ibig sabihin po, ito po yung candlestick na mayroong long week tapos small body. Nasaan po yung slide? Ayan, wala na naman. Hala, nagkamali na naman ako. So, ito po yung kanina sinabi ko na long-legged doji, kapatid, ha? So, ibig sabihin, pag nakita kayo ng mga ganyan, yan po ay during high impact news and ibig sabihin po ay volatile ang market. Sobrang volatile, sobrang fluctuating, no? Split seconds, split up within minutes, within 15 minutes, ang laki na ng price movement. Kuha niyo po. Tapos bumabalik dun sa current price, yan po ay volatile market o mayroon pong high impact news. So, hindi po ako nag-trade yan. Okay? So, ito kapatid, yung atin pong candlestick pattern. So, yung first sa atin pong patterns is yung tinatawag na long week candlestick, no? Yan po is composed ng isang long week na candles, long week, ano po? And then small body. Kuha niyo po. Mas mahaba po yung yung weeks niya, mas stronger yung signal na susunod. Para po yung alam niyo yung yung sling o yung tirador. Pag ginatak mo, mas mahaba yung pagkakabanat mo, mas layo yung talsik. Kuha niyo kapatid. Okay. Kuha kasi ibig sabihin ang daming price, ang daming presence na counter na trader. Tapos ang nanalo pa din dito sa particular candlestick na to is yung seller pa din. Kuha niyo po. So pinilit siyang itaas, tapos nanalo pa din seller sa bagsak. Kuha niyo po. Okay. Yan po yung long week candlestick. Yung next po is yung inside bar. Ibig sabihin po niyan, no, yung second candlestick, kukuha kayo ng dalawang candlestick, hindi ko compare niyo yung size niya. Yung second candlestick is smaller than the first candlestick. So pag bar candle po ang gamit, yung bar, no? Bar chart ang gamit. So ang tawag po diyan ay inside bar. Pero pag candlestick yan po ay tinatawag din po yan na harami. No? So mamaya makikita din yung harami. So ang pagkakaiba lang, ang basta tatandaan niyo po, lumiit po yung second candlestick. So pinapakita po yung kapatid ay momentum loss. Humina na yung momentum. Kung red to red, lumabas na red po siya, momentum loss. Ibig sabihin, nawawala na yung momentum ng sellers and therefore, possibly is magkaroon na ng green candlestick or bullish momentum.
o magkaroon ng reversal. And mas strong po yung signal na magre-reversal pag nagkaroon po ng color change. Kuha niyo po. So, ganun din po yung tinatawag na outside bar. Ang pagkakaiba lang baligtad. Dito, ang second candlestick po yung naging mas malaki naman. So, pagka ganyan, pag red to red, ibig sabihin, nagkaroon lang po ng momentum gain. Pero pag naging red to green, ibig sabihin, nagkaroon po ng momentum change. So, kung red to red siya, ibig sabihin, magkukontinue po yung bearish momentum. Pero kung naging red to green siya, magiging reversal po siya from bearish to bullish. Kung green to red naman, siya ay from bullish to bearish. Okay? Kuha po. Nakasunod? So, multiple candlestick rejection. Pag nakita po kayo ng maraming candlestick na nagbabounce sa isang price point, yun po yung tinatawag na candlestick rejections or multiple candlestick rejections. Ang sinasabi po niya sa atin is magkakaroon na ng reversal from bearish to bullish kung ang rejection ay support and reversal naman from bullish to bearish kung ang reversal ay sa atin pong resistance. Kuha. So, ito po yung mga example. So, kung papansin niyo bago po magkaroon ng reversal, no, yung mga ganyan, no? So, multiple rejection, tapos umangat. Kuha niyo po. So, nagkaroon lang ng liquidity gap, pero umangat pa din. Kuha po, mga kapatid. Yes po. Okay? So, ayan, no? Hindi na mai-push pataas, reversal, bumaba na. Okay? Kuha. Okay. So, next po is yung tinatawag na shrinking candles. So, pag po lumiliit yung mga candlestick, ibig sabihin, nawawala din yung momentum. So, pag nagkakaroon ng momentum loss, ano po yun? Ibig sabihin, potential reversal. Pag lumalaki naman ang candlestick, ang tawag po dun ay momentum gain. Kuha niyo po. So, ibig sabihin, continuation. Remember, importanteng malaman natin to kasi gagamitin po natin to kung para ma-identify kung pasaan na ang direksyon ng movement ng candlestick. Kuha niyo po. Yes. So kung nakita mo lumilit ng lumiliit, then possibly hindi na magdidire-diretso yung pataas na movement, posible na siyang magkaroon ng reversal. Okay? So candlestick color change. Pag nagkaroon po ng change sa color, yun po ay may ibig sabihin. Pag po green to red, dahil nga po ang green natin ay bullish candlestick, tapos napalitan ng bearish candlestick, then it means na kung bullish, magiging bearish na siya. Kuha niyo po. So, posibleng trend reversal or pwede din naman na dulo ng impulsive o ng ating corrective move o dulo ng ating phase 1 and phase 2. Kuha po. So, tandaan nyo din po, no, yung tinatawag na combo pattern. Pag nag-check kayo ng mga candlestick, hindi porket nagkita ka ng isang candlestick, yun na yun. So, mas madaming pattern ang makita mo bilang batayan ng iyong pagbasa sa magiging direction ng candlestick o price action, mas maganda. Kuha po kapatid. Kuha. So, combo pattern. So, dito, may shrinking candle, may long wick candlestick, may color change, no? Tapos nagkaroon ng outside bar. So, nagkaroon ng momentum loss ang bullish o mga buyer. Pagkatapos, nagkaroon ng long wick candlestick. Ibig sabihin, pinilit itaas, pero bumagsak. So, ibig sabihin doon, nanalo ang bearish. Tapos, nagkaroon ng color change from green to red. So, shift ng momentum from bullish to bearish. Tapos, after ng color change, nagkaroon ng momentum candlestick. So, yung sinabi natin na malaki yung body. Naintindihan niyo po? Kaya yan ay expected na nabababa na ang price ng currency. Okay? So, ito naman po ay pinili ko yung mga based on experience ay mga effective na candlestick, reversal candlestick pattern. Kasi po, importante kasi na ma-identify mo kung saan na mag-reverse. Para hindi na po kayo magkaroon po ng mabawasan yung inyong losing trade and at the same time, malaman nyo kung saan yung mas magandang entry.
Kasi nga po, yung mga reversal candlestick will identify yung dulo ng trend or yung dulo ng phase 1 or phase 2. So, tulong po sa inyo yan. So, yung una po sa bullish candlestick pattern is yung tinatawag na hammer. Kung nakita po kayo ng isang green candlestick na may long wick sa baba at lumabas po yan sa support area, no, yan po ay hammer and it denotes na kung bearish momentum ay magkakaroon na po ng bullish momentum. Kuha po, yan po yung hammer. And then ito naman po yung inverted hammer na candlestick. So, dito nasa ibabaw po yung kanyang wicks. Kuha kapatid. So, ganun pa din po siya kung bearish ay magkakaroon po ng bullish momentum. Kuha po. So, siya po ang inverted hammer. Kuha po. Siya ay green candlestick na lumabas sa support area na ang wicks ay nasa ibabaw. And then bullish engulfing naman po is two candlestick pattern na nagkaroon ng color change. Tapos, yung second candlestick pattern kapatid ay naging mas malaki compare po dun sa ating first candlestick. Kuha po. And then morning star is a three candlestick pattern kung saan yung first candlestick po no ay bearish candlestick followed by either bullish or bearish candlestick. So yung pangalawang candlestick pwedeng red, pwedeng green. Pero yung pangatlong candlestick dapat ay green candlestick na yun kung kanyang closing price is above no ng 50% ng body ng first candlestick. Mas mataas dito. Kuha niyo po. Kuha. So, yan po yung Morningstar. And then, ito naman po kapatid yung Morningstar Doji. Ang pagkakaiba lang sa Morningstar, yun pong second candlestick ay hindi siya candlestick, kundi Doji. Kaya tawag sa kanya ay Morningstar Doji. Both Morningstar and Morningstar Doji kapatid, sila po ay reversal pattern from bearish to bullish. Okay? And then, ito yung na-mention ko kanina, si Harami. So, nagkaroon ng color change and nagkaroon po ng pagkakaiba sa size. Mas lumiit yung second candlestick comparing sa first candlestick and nagkaroon po ng red to green na color change. So, ito po ay reversal from bearish to bullish or from corrective to impulsive move. Okay? And then separating line po is a continuation chart pattern. Ibig sabihin pag lumabas yung separating line, ibig sabihin po kung bullish yung market, magiging bullish pa siya, magtutuloy-tuloy pa. Tatandaan nyo lang, pag bullish ang market, ang titingnan nyo is dapat may series ng green candlestick followed by red candlestick. Pag sumunod po doon ay green candlestick, it denotes na magtutuloy-tuloy po yung bullish market. Po. Maliwanag? So, ito naman po mga kapatid yung mga bearish candlestick pattern. So, kung mayroong hammer ang bullish pattern, mayroon naman pong shooting star ang bearish. So, uptrend or dulo ng impulsive, biglang nagkaroon ng shooting star, alam mo na dulo na yun ng impulsive, magkakaroon na ng reversal. O magkakaroon na ng corrective move. Shooting star. So, mayroon siyang long wick, tapos mayroon siyang small body. So, kung may inverted hammer, mayroon naman tinatawag na hanging man. Ang pagkakaiba lang niya, red candlestick po siya and siya po ay lumabas sa resistance area. Hindi sa support area. Kuha po. And then number 3 po no, is yung tinatawag na bearish engulfing. So, color change na mayroon pong bigger candlestick, yung second candlestick, comparing sa first candlestick, pero green to red. Kaya nga, pagka green to red, siya po ay bearish pattern. So, since lumaki po yung second candlestick, comparing sa first candlestick, siya po ay engulfing. And since green to red, siya po ay bearish engulfing pattern na nagsasabi na from bullish ay magiging bearish na or dulo na siya ng impulsive move sa isang bullish trend. Okay? And then, ang bearish Harami po is the same as bullish Harami. Siya po ay mas maliit ang second candlestick
pero yun pong color change niya is green to red. Kasunod po mga kapatid. Hello, hello. Kaway-kaway. Okay. Yes po, Kasunod. nakasunod. Salamat sa Diyos. So, ito naman po yung evening star. So, kung mayroong morning star, mayroon ding evening star. So, the same lang. Ang pagkakaiba lang, yung pong first candlestick, unlike the morning star, is green candlestick dapat. And yung pong second candlestick, pwede siyang bullish or pwede siyang bearish na candlestick or pwede siyang red or green as long as siya ay small-bodied na candlestick. And then yung third candlestick po must be a bearish candlestick na yun pong kanyang closing price is below the 50% ng body ng ating first candlestick. So yan po si evening star. Okay? So dito ay meron din tinatawag na bearish separating line. Ang bearish separating line, the same with bullish separating line, denotes continuation of the current price action. So kung siya ay bearish, puro red candlestick, nagkaroon ng green candlestick, nasa sundan ng another red candlestick, malaki po ang percentage na yan ay magtutuloy-tuloy na red candlestick. Kaya halimbawa, nag-trade ka, ano kapatid? Di ikaw ay nag-trade. Tapos, ang trade mo ay nandito na. Ano tayong sample? Ito, ayan, oh. So, nandito ka na, kapatid. Yan. Di ba? Ngayon, ang TP mo, yung ginawa mong trade ay ito. Ito yung TP mo. Nagkaroon ng green. Huwag kang basta matakot. Tingnan mo kung ano sunod na candlestick. Pag yung green candlestick na naman yung sumunod, siya ay magiging separating line and it is telling you na magtutuloy-tuloy pa ang candlestick. Kasi yung iba, nag-red na. Naku, kukulos na yung trade kasi baka biglang bumaba pa. Okay? So, yeah. Maliwanag po Nakasunod? Nakasunod. So, ito naman po yung 3 block cross. So, after reversal, nagkaroon siya ng tatlong magkakasunod na 3 negative candlestick or bearish candlestick. Kuha niyo po. And ito ay lumabas sa isang resistance or overbought na area. Kuha niyo po. Tatandaan, dapat yung upper wick is maliit lang or mas maganda kung wala pong upper wicks. Kuha niyo kapatid. And mas maganda kung malalaki talaga silang candlestick. So yan po nagsasabi na reversal na. Okay? So, ito naman po yung mga tinatawag na trading candlestick principles. Yung mga dapat yung tandaan, paalala. Yung una, location matters. Ibig sabihin, hindi porket nagkita ka ng shooting star, i-reversal na kaagad. Tingnan mo kung saan siya lumabas. No? Kasi mas effective siya, depende kung saan siyang lumabas na area. Alam ba, ang shooting star, lumabas siya sa isang overbought na area, pwede yun. Reversal na talaga yun. Okay? And then, color sometimes does matter. Pagdating sa mga engulfing at saka harami, malaking bagay o may ibig sabihin pag nagkaroon ng color change. Kuha niyo po. Pero sa ibang mga sa ibang mga pattern, hindi naman siya masyadong affected. Okay? So, tinaman po yung confirmation. So, pag kayo magte-trade again, huwag kayong basta padalos-dalos. 'Di ba? Laging mayroong at least 3 confirmations, no? So tingnan niyo mabuti. Ano-ano ba yung kwento o narrative na sinasabi ng candlestick mo? Kasi yun po yung mahalaga. So confirmation is a must. Kuha po kapatid. And then length and size does matter, no? Pag mahaba yung wicks, ibig sabihin po volatile ang market. Kuha niyo po, may mga presence na buyers and sellers. So mas mahaba yung wicks, no, mas pumapabog po yun sa reversal. Kuha niyo kapatid, pag malaki naman yung body, mahaba yung body, ibig sabihin yun po ay continuation. Kuha? So yung size at saka po yung length ng body at saka ng wicks ay importante. So Mother Bear knows best. Tatandaan nyo, kung ano yung sinasabing trend sa higher time frame, doon po kayo mas magtiwala. Natindihan niyo po?
pag ang inyong H4 ay bullish, ang inyong H1 ay bearish, sa H4 tayo. Ibig sabihin, mas paniniwalaan mo na bullish nga ang market. Kuha. Naintindihan niyo po? Naintindihan? Okay. Mabilis na po ito. Tingnan niyo po ito, kapatid. Halimbawa, okay, nasa D1. Okay? D1. Ano po, kapatid? So, dito sa D1, teka, pili tayo. Yan. So, ito ay, let's say, D1. Oh. Ang sinasabi sa D1, so, nagkaroon na siya ng, kuha tayo ng ano, kapatid. Yung USD, nito rin ba ako lang? Ako may set. Hindi. Teka lang po. Hanap lang ako nang wala akong trade sa Swedish, sa UDCHM. Okay. Bawa po ito. So, halimbawa nandun ka sa H4. Kung papansinin nyo, itong H4 na ito, mula dito, kapag ganyan, siya ay bullish. Kuha po, kapatid. Hanggang dito, bullish. Kuha po. Naintindihan nyo? Tapos, pamula din hanggang doon, siya ay nag-bearish na. Kuha po ba? Yes po. So, kung pumunta tayo sa, let's say, 15 minutes. Ayan, ito, di ba, bearish. Ayan, o. Nakita niyo, kapatid. So, kung papansin niyo po, kung hindi natin to drinuwengan, halimbawa dito sa area na to, baguhin natin yung kulay. So, ito, gawin natin tong red. So, ito, kung papansin niyo, ito ay bullish, di po ba? Di ba? Naintindihan niyo po? H4 ba yun? H4. Titinda na natin kanina ba? Ito. So, bullish. Ayan yung blue na guhit. Bullish. Naintindihan niyo, kapatid? Pero pag pumunta ka ng 15 minutes, no? Pwede mo, depende kung nasang lugar ka. Di ba? Pwede mong sabihin na ito ay bearish. Pwede mong sabihin na dito ay magbe-bearish na. Kuha niyo po. Okay. Kuha. Ayan o, pag dito, nandito ka, nakita mo, bearish na. Ano ibig sabihin? Ayan o, baga ganyan. O. Ay, bearish na to. Kasi na-break na yun, no? Bearish na. Tama ba? Oo. Di ba? Ang bias mo pa din ay bullish. Hihintayin mo na umangat ulit siya. Kuha, kapatid. So, Kasi you should always trade excuse me, sir. along with the side of the Sir, trend. pero ang protective high natin dun sa D1, hindi natin i-erase yun para pag-transfer natin may guide tayo. Pwede po yun, kapatid. Pwede po yan. Actually, ako, ginagawa ko po yun, kaya nga po ang ating range is lagi nasa mother bear. Kung kayo po ay intraday, ang mother bear nyo po, ang inyong protective high and low ay nasa H4 or H1. Kuha nyo po. Pero ang inyong OB ay pwede nyo gawin sa M15. Okay. Okay po? Okay. So, candlestick trading principle. Candlestick are used not to enter good trades but to enter in best trade. So, lagi nyo i-apply. No? I-apply nyo inyong natutunan doon sa kung ano yung narrative, no, ng candlestick. Diba? Naintindihan niyo po? Okay. I-base nyo sa kung ano lumalabas sa candlestick, yung inyong basa. Baka mamaya wala pa namang close above, yung sinasabi natin, di ba? Tapos, ikaw entry ka na agad ng sell. Natindahan niyo po ako. So, sayang. So, aalamin nyo. Natindahan niyo po ba? Parang gano'n rin, mga kapatid. Ano ba, itong particular na to. O kung alam ba, wala kang ganyan, hindi mo alam yung drawing na yon, di basahin mo yung candlestick. Kuha niyo po ba?
Ayun, ang tawag dito, engulfing. O di pataas na yan. Kuha niyo po kapatid. Okay. Ito, sunod-sunod. Ito ay, tingnan niyo ito, ano to? Morningstar Doji. Okay. Reversal na. Ibig sabihin, ito, dulo to ng corrective. So, impulsive. Kuha niyo kapatid. Okay. So, kung magti-trade ka ng buy, hintayin mo na magkaroon muna ulit ng corrective. Tapos, tsaka ka magti-trade. Pag nakita mo ulit ng dulo na to, nagkaroon ulit na ng Morningstar, ibig sabihin, buy na ulit yon. Okay. Kuha kapatid, ganun po yung ibig ko sabihin na babasahin mo kung ano sinasabi ng iyong candlestick. Okay? Okay. So, number 7, knowledge is power. If not applied is nothing. So, mga kapatid, kung hindi po natin i-apply yung ating mga pinag-aralan, wala. Nag-aral ka ng price action tapos babase ka lang sa indicator, di sayang. Ang indicator po ay laging indicator. So, mas mag-base tayo sa kung ano kinukwento ng ating candlestick. Okay po? Question mga kapatid. Question, may natutunan po ba kayo? Mayroon po. Okay, salamat. Salamat po, no? So, review, and then, assignment. Pumili po kayo ng inyong Nagawa na siguro ng assignment. currency pairs and gawa po kayo. Lahat ng mga diniscuss natin, inyong i-identify. Ano to? Bearish engulfing. Kuha niyo po, ito ay bullish engulfing. Ito ay, ano to? Anong tawag dito kapatid? Doji. Anong klaseng doji? Wala. Bearish doji. Gravestone doji. Diba? Ito ay dragonfly doji. Ito ay hammer. Kuha niyo po. Kuha po. Kuha. Yes po. So, ayun. So, question po mga kapatid. Okay na tayo? Okay, thank you sir. Okay, salamat po sa Diyos. So kapatid, i-share ko lang po ito sa inyo. Ano po? Okay, so ito po ano kapatid. Teka lang, nasa na? So, sabi po sa Lucas chapter 12 verse 16 to 21, at sinalitan niya sa kanilang isang talinghaga na sinabi, ang lupain ng isang mayamang tao ay namunga ng sagana at inisip niya sa kanyang sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga bunga? At sinabi ito ang aking gagawin, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mga lalong malalaki at doon ko ipipisan ang lahat kong mga trigo at aking mga pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na nakapanumpok na para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka at magsaya ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na hangal, ngayong gabi ay hihingin sa iyo ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Ganyan nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ang talinghagang ito ay nagtuturo ng aral tungkol sa pagiging handa para sa espiritual na aspeto ng buhay at hindi lamang sa material na kayamanan. So, lagi natin tandaan mga kapatid, no? Bagamat tayo po ay nag-aaral ng patungkol po, no, sa ating kabubuhay, no, paano natin mapuprovide yung pangailangan ng ating pamilya, no, paano magkaroon ng kaginhawan sa buhay. Lagi natin tatandaan mga kapatid na yung ating buhay hiram. Hindi natin alam kung hanggang saan ang dulo. And dahil doon ay huwag natin kalimutan na mas pahalagahan yung tunay na buhay, sabi ng Bible. Ito yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ano man ang isapit ang hayaan o bigay sa atin ng Panginoon, lagi natin siyang pasalamatan. Lagi na ang ating maging objective ay hindi para sa ating mga sarili lamang. Kuha niyo po, mga kapatid. Kuha. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong maabot na bagong Forex traders at matuto tayo ng sabay-sabay. Kung gusto mo namang maging funded trader at makapag-trade ng malaking kapital gamit ang puhunan ng iba, i-click mo lang ang link sa ibaba para makapagsimula sa ating mga partner prop firms.
Panoorin mo rin ang iba pa nating videos dito sa channel. At mag-iwan ka na rin ng comment kung anong topic ang gusto mong gawin ko para sa'yo. Kita-kits sa susunod na video.